Aming Amang Banaw na nasa langit, na pumunang biyaya at habag, may akdaan ng aming mga buhay, na sa amin ay lumingap, at sa amin ay nagligtas. Lord God, patuloy namin dalangin ang pamiminuno ng iyong presensya, Panginoon, sa munting gawain. Napatuloy mo, O Diyos, hallelujah, ibuhos ang itong pagpapalang espiritual na anuman, Lord, ang pangailangan ng bawat isa, ikaw to, O Diyos, ang kumatagpo. Patuloy mo, O Diyos, na pagpalain ng mga salita na nahayag sa munting dako na ito, sa itong mensahe, banal na salita. At ikaw din po ang magbigay ng kapahayagan
At ito po yung maging buhay sa bawat isa sa amin. At ito din po magbigay ng tainga na nakakikinig at puso na nakauunawa. O Lord God, minsan po gamitin mo ang itong muting alipin na may bahagi ang itong mensahe. Wala kami sariling mensahe, O Diyos. Lahat ay buhat po sa iyo. Dahil walang mabuting bagay sa amin, Panginoon, kundi ikaw lamang lolang mabuti. At kami nagiging mabuti dahil ikaw ay nasa amin. O Lord God, ikaw po ang makita at mataas ng pakailanman. Abutin mo po sa pangalan ng bawat isa na narito, ganun din sa mga nanonood sa live streaming, O God. Ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Sa iyo po, O Diyos, maulat na mapuli, mabulati, magdakil at pagsamat-pasalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Yung tayo muli. 1 Thessalonians 5, 1 and 2. Tapos, hallelujah. Sabi diyan, but of the times and the seasons, brethren, we have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Datapat tungkol sa mga kapanahonan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam ng pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Verse 5. We are the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Sapagkat kayong lahat ay tawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. At doon sa 1 Thessalonians 4:16 hanggang 18. For the Lord Himself shall descend from heaven, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Yan. Na mayroong shout with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakarakong ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Kung magkagayon tayo mga bubuhay na nakatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa buntinas sa Panginoon tayo magpakailanman. Wherefore, comfort one another with these words. Kaya't mga kaaliwan tayo sa isa't isa ng mga salitang ito. God bless the reading of His word. Hallelujah. To God be all the glory. Ito na po mga kapatid. Minsan pa, hallelujah, pagbati sa bawat isa. Maraming salamat sa biyaya ng Diyos at ulit meron pang isang araw sa ating buhay na palagi natin nagpapasalamat. Sabi nga, diba, sa pagtulog, kung ano mo gustong matulog, pwede mong gawin. Tulog ka, anumang oras, pero ang pag-gising, hindi yan sa atin. Amen. Yan ay biyaya ng Diyos, ang pag-gising. No? Kaya, to God be all the glory. Salamat sa mga testimony, mga awitin. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Daya ng patutuloy ni Brother Junte. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa subyado, sa kagalingan, no? Sa iba pa, sa pag-supply, supplication. Sabi nga, yung kulang, kakaunti lang yun. Yung binibigay ng Diyos, mas marami. Kaya nga kulang eh. Meron bang kulang na mas marami? Yung kulang, yun ang pupuno. Alam, di ba? Pero meron kang marami. Kaya iba, di ba? Yung binigay ng Diyos sa iyo. No? Kaya salamat. Salamat. Sabi nga ng ating kapatid, yung ating church, Lord ng Panginoon, matapos na sa malapit na panahon, salamat. Talaga pinagpapasalamat ko dahil si Brother Bloom, ibinigay ng Diyos sa atin, no? Sa church, no? Napakalaking bagay na. At kung si Brother Reyes, hindi ko malakas-lakas pa yan, talagang siguro, lagi din nandoon yan. Kahit wala kami ni Brother Bloom, baka nandoon din palagi yan. Dahil nakita natin din po si Brother Reyes, di ba?
Hallelujah. Siyempre sa lahat ng mga sumusuporta, ng mga kababaihan na naghahalo ng semento, nagbibistay ng buhangin, nagkaasintada ng hard blast, nagluluto, namamalingke, naghanda, salamat, mga nagbigay ng kanilang contribution. Hallelujah. Mamaya, banggitin ni Brother John sa inyo kung ano yung ilang araw, o anong kailangan, o ano man. Ako ayaw ano ng banggit. Hallelujah. Basta yun ay binigay sa atin ng Panginoon. Siyempre, ang Diyos ang nag-umpisa nun, ang Diyos din ang magtatapos. Amen? Hallelujah. Kanina, doon sa exhortation, Bible study, connected naman sila. No? Gusto ko rin muna basahin yung sa 1 John 1:5. Sabi dito, "This then is the message which we have heard of Him, and declared unto you that God is light, and in Him is no darkness at all." Yun daw pasabi na narinig sa Kanya at sa inyo aming ibinabalita ng Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. No? At doon sa binasa natin sa 1 Thessalonians 5:5, "Ye are the children of light." Sabi diyan, ang Diyos daw ay ilaw at kayo daw ay mga anak ng liwanag. And the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Di ba pareho-pareho sa Panginoon? Sabi sa Kanya ay walang kadiliman. Oh, hallelujah! God is light, and in Him is no darkness at all. Hallelujah! Pagburin niyo, pagtumingin ng Diyos sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Napakaligis, mga kapatid. Bakit? Dahil si Kristo ang nandito sa puso mo, mga kapatid. Sinulog sa lahat ng pagsubok. Dumaan sa lahat ng hirap na pinagdaanan. Diba? Cast out. Diba? Minamak. Diba? At marami pang iba, mga kapatid. Pero hindi niya yung tinignan. Hindi siya doon tumutuon, kundi doon sa kung ano ang pinagagawa sa kanya ng Ama. Amen? Oh, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, tayo daw ay mga anak ng kaliwanagan. At syempre, alam niyo, ang tao na hindi alam kung saan pupunta, siya'y natitisod kapag siya'y lumalakad sa dilim. Ipakita mo nga ito para makita niyo. The man who knows not where he goes. Ang tao hindi alam kung saan siya pupunta. The man who knows not where he goes. Siyempre, pag nasa dilim ka, hindi mo alam saan pupunta. Madilim eh. At siya daw ay natitisod, nag-stumble. Doon siya sa dilim eh. At sinabi ng Diyos na tayo daw ay mga anak ng liwanag. And you said, we are children of the light. Yan ang sabi ng Diyos. At hallelujah, dapat natin alam kung tayo anak ng Diyos, no? Children of light, ay dapat alam natin ang ating nilalakal o pupuntahan. Kasi nasa liwanag tayo, hindi nasa dilim. Wala tayo magagawa, talagang nagtitisog, nag-stumble. Pero pag nasa liwanag ka, alam mo kung ano yung pinupuntahan mo, ano yung nilalakaran mo. Kasi may ilaw ka eh. Diba? Kaya, tayo ay nag-liwanag, kaya tayo, mga kapatid, ay tinawag na malaman ang ating landas. Kaya, sige lang, hakbang, sabi dyan, step by step, hakbang lang, na kahit hindi natin nakikita daw ang buong daan. Meron nyo, kahit hindi mo nakikita ang buong daan, basta yung hinahakbangan mo, nakikita mo. Step by step. Amen? Kahit mabagal, step by step, nag-move forward ka.
Step by step, nakikita mo ang daanan mo. Hindi naman nakita yung malayo. Ano kaya tinuturo ni Brother Dante? Ano kaya yung sinasabi ni Brother Joe? Ano ba yung pinangangaral? Hindi naman nakita, but step by step, nakikita mo yung nilalakaran mo. Amen? Hallelujah. Dan alam mo, nagbubuo ka sa daan na inilaan ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya nga, to God be the glory, sige lang, hakbang lang mga kapatid. Dapat tayong magtiwala sa ilaw na ibinigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya, ang sabi, ang Diyos daw ay kahit sa isang magnanakaw, sa gabi ang pagdating niya. Sa gabi, binigyan ka ng liwanag. Hindi ka malistampol. Hindi ka malitisod kung ano ang salita ng Diyos. Hindi, kasi nakikita mo na maliwanag. Kasi binigyan ka ng liwanag. Hallelujah. At kahit sinasabi ng Scripture, ang Diyos, ang Panginoon ay darating sa gabi. Ang sabi ng Scripture, at hindi kayo, diba, anak ng kadiliman o nasa dilim, kundi kayo nasa liwanag. Kayo anak ng liwanag. Ang literas, walang gabi. Walang dilim sa taong may liwanag. Sa taong may ilaw. Kaya anong dapat natin gawin? Ang sabi ng Diyos daw ay ang Panginoon ay babalik doon sa oras at araw na hindi natin alam dahil sa magnanakaw sa gabi. Kaya kailangan natin magpuyat at magbantay. Ayan, mga kapatid. Kailangan natin maging handa. May notice, may warning na Panginoon, at bilang paalala, mga kapatid, at wala nang iba pang paraan ng kaligtasan na nangyayari. No? Para maihanda ang kanilang sarili sa pagdating ng Panginoon. Wala na pong ibang paraan. Sabi ng Scripture, sa Romans 3:23, for all have sinned, come short to the glory of God. Walang magagawa ang mga tao. Sabi kanina, maiiwan, rapture, wala ng grace. Noon, ang Diyos ay nasa Israel, pero iniwan sila ng Diyos dahil sila ay mga naging pasaway, tumalikod, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ipinagpalit ang Diyos, kaya napunta sa Gentile. Sa biyaya, tayo naligtas. At habang ang biyaya, ang pintuan ng biyaya ay nakabukas, samantalahin natin. Nakapatid, dahil ng time, aalisin sa atin ang biyaya. Pag inalis sa atin, tayo naman, ang Gentile naman, ang mawawalan o aalisan ng Diyos at babalik sa Israel. Kaya, biyaya. Kaya sa biyaya lang tayo ay naligtas. Sabi sa Romans 3:23, all have sinned, come short of the glory of God. At ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mula kanino? Through Jesus Christ, our Lord. Mayroon kamatayan sa kasalanan. At may buhay na walang hanggan naman sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ano ang dapat natin piliin o gawin? Saan natin dapat inilalaan ang ating panahon, ang ating buhay? Kung ang kasalanan ay kamatayan, at kung sa Panginoon naman ay buhay na walang hanggan, saan natin ilalagak ngayon ang ating buhay? Saan natin ilalaan? Mga kapatid, nasa bawat pa sa'yo, nasa tao yan, kung saan niya ilalaan ang kanyang buhay. Pero malinaw na sinabi, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Maliwanag at malinaw, maski mga young people, maunawaan yan, mga kapatid. Ngayon, sabi
dito sa Romans 6:16. Hindi ba ganun nyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo mga alipin niya ang inyong tinatalima. Kung saan ba nakapuhan ang ating buhay, nagiging alipin tayo nun. Kung ano tinatalimaan natin, nagiging alipin tayo nun. Hindi ba ganyan nalalaman na kung kanino nyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin? Ganyan mo, pinakaalipin. Upang tumalima, ay kayo mga alipin niya ang inyong tinatalima. At kasunod yan, naging ng kasalanan sa ikamamatay. Kung ang tinatalima daw ng tao ay kasalanan, ang tungo nun ay kamatayan. Siya nagpapalipin sa kasalanan, ang inutulot na ay kamatayan. Na kapatid, maging ng pagtalima sa pagiging matuwid. Pwede tayong ang tao'y kanyang piling tumalima sa kasalanan at magiging alipin siya nun, pero ang dulo na kamatayan. Pero pwede ng tao ay tumalima saan? Sa Diyos, sa ikapagiging matuwid para sa buhay na walang hanggan. Kaya saan tayo, ang tao, nagpapalipin? Saan ibinubuhos ang panahon? Kasi kung manibay tinatalimaan, yun. Higing alipin ka nun. Kaya pwede sa kasalanan sa kamatayan, sa Panginoon, sa pagiging matuwid. Ang pamumuhay sa kasalanan ay kamatayan. At kung mapapansin nyo, parang napakadali mga kapatid na gumawa ng kasalanan. Napakadali kaysa gumawa ng mabuti. Mas maraming nagagawang masama kaysa mabuting nagagawa ng ordinaryong tao. Yan. Parang lang na parang malapad na daan. Di ba? Na ang puno ay kamatayan. Napakadali. Gumawa ng kasalanan. Parang malapad na daan. Pero ang dulo ay kamatayan. At kung sa Panginoon naman, mga kapatid, tila napakahirap sumunod. Hindi mo susunod ka lang, magpapasan ka pa ng krus. Yung sumunod na, ang hirap na magpasan pa ng krus. Kung ano sinabi ng Panginoon na madaming bagay, hindi na nasunod, magpasan pa ng krus. At yun ang ayaw ng karamihan, yung magpasan ng krus. Kaya, gusto nyo maligtas? Gusto nyo lang ng ganito na pinangako ng Diyos, pero pag magpapasan ng krus ang usapan, marami ang ayaw magpasan ng krus. Mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, no? Ayaw nila magpasan ng krus, pero gusto nila pumunta sa langit. Yun ang requirement eh. Paano ka makagating sa langit kung hindi mo ibibigay yung requirement? Alam nyo, hindi nalalaman ng maraming tao na yung pagpasa ng krus ay pagtutuwid ng binaluktot na buhay na kaaway. Yung pagpasa ng krus, yun ay isang daan ng pagtutuwid sa binaluktot na buhay ng tao, ng kaaway. Dahil gusto mong maging matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan mo sumunod sa sinabi o sa salita ng Diyos. At ang pagsunod sa salita ng Diyos, pagpapasa ng hirap, sakit, pangalipusta, mga bagay na tila mahirap dalhin, kailangan pasalin kung gusto mong maging matuwid at pumunta sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya di ba?
Parang tila mas magaling gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng mabuti. Gaya nga ng makipot at malapad na daan. Kaya nga, mga batid, kahit magpasan ka ng krus, makipot ang daan, pero ang dulo naman doon ay buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi. Saan ka tumatalima? Sa kasalanan tungo sa kamatayan? O sa Panginoon tungo sa buhay na walang hanggan? Kailangan natin maging matuwid dahil tayo na ay binilagtat ng kasalanan. At tayo magiging matuwid. Mga kapatid, doon pa lang mga kapatid, no? Hiningi na ng Diyos, sinabi na kay Abraham, para tayo makadaan at makasunod sa Panginoon. Sinabi kay Abraham, doon sa Genesis 17, na magpakasakdal siya. Genesis 17:1, sabi ng Panginoon, and when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me, and be thou perfect. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Pag lumalakad ka sa harapan ng Panginoon, kailangan mong magpakasakdal. Amen. Pero nga nang siya 75 years old, tinanggap niya na ang salita ng Diyos na ipinangako ng Diyos. 75 years old pa lang siya. Tama? Amen. Tayo naman, tinanggap natin ang salita at pangako ng Panginoon ang sabihin niya na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu and I will be with you, even in you. Tinanggap natin ang salita ng Diyos. Si Abraham, tinanggap niya ang salita ng Diyos. 75 years old. Tayo, tinanggap natin ang salita ng Diyos na siya mananahan sa atin mismo. At ano nangyari? Tinanggap ni Abraham ang pangako bago niya natanggap ang literal na pangako ng Diyos. Tama? Tinanggap niya muna yung salita. Amen. Bago niya natanggap yung pinangakong literal. Mga kapatid. Kaya kung sinabi ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham na magpakasakdal ka, ay ganun din sa atin. Sabi nga nun, after Abraham endured, he obtained the promise. Amen. Mga kapatid. Si Abraham, mga kapatid, ay sinabi ng Diyos na magpakasakdal. Ang sabi ng Panginoon naman sa atin, be thou perfect. Sabi ng Diyos sa Abraham, magpakasakdal ka. Diba? At sa atin, sinabi ng Panginoon, be thou perfect, as my Father in heaven is perfect. Pero paano? Si Abraham, napatunayan niya ang pagiging sakdal. Bakit? Dahil tinanggap niya ang pangakong anak literally. Amen. Bago niya natanggap ang literal na pinangako ng Diyos sa kanya, na si Elsa. Mga kapatid, hallelujah, ay sinabi sa kanya ng Diyos, magpakasakdal ka. Pero tayo paano? Si Abraham, napatunayan niya, dahil tinanggap niya si Elsa. Si Elsa. Tayo, paano natin napagpatunayan? Paano tayo sasalubong at tanggapin ang pagdating ng Panginoon? Kung ang tao ay nagpapatuloy at nabubuhay sa kasalanan, ang sabi, magpakasakdal eh. Paano tayo? Paano natin napagpatunayan? Para matanggap natin yung pagdating ng Panginoon. In his corporal body, si Isaac
ang pagpapatunay ng pangako ng Diyos at ang pagiging sakdal ni Abraham. At tayo din, mga kapatid, ang makakakita lang sa pagdating ng Panginoon ay yung mga hinirang, mga pinili. Yung nagpagasakdal sa paglakad sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Wala tayong nagagawa sa ating mga sarili at alam ng Diyos yun na hindi natin kayang pasakdalin ng ating sarili. Kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak that whosoever believed in Him should not perish but have an eternal life. Kaya kung naniniwala ang tao sa salita ng Diyos, susunod siya. Kaya sa hindi sumusunod dahil hindi siya naniniwala. Pero pwede bang sabihin, naniniwala ako, bakit hindi ko sumunod? Kasi pag hindi sumunod, delikado at kapahamakan. Tama? Naniniwala ka ba na kapag kailangan ang traffic sign, pag yan nag-orange, kailangan mag-minar ka na, at pag pula na, kailangan huminto ka na. Naniniwala ka ba doon? Oo. Bakit dumiretso ka? Pula na. Nabangga ka tuloy, nakabangga ka tuloy. Kaya hindi masabing naniniwala, tapos nagkaroon na pangyayaring gano'n. Kaya sabi, hindi natin masisisi ang Diyos. Kasi marami nang inilagay na mga signpost, warning sign ang Diyos. Na kapatid, grabe na ang nangyayari sa paligid ng kapatid. Hindi lang doon sa Pilipinas, sa buong mundo. O ito lang tayo ba panasa? Subiyan ang Panginoon. Mga kapatid. No? Hallelujah. May nag-isang lunas lang ang Panginoon. Through the baptism of the Holy Ghost, ito ang ating kailangan. Through the baptism of the Holy Ghost, to a new life and a regeneration. Requirement ng Diyos. To a new life and a regeneration. Isang bagong buhay at isang pagbabagong buhay. Yan ang tanging paraan para makapaganda o naghanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, nabanggit tayo ni David 1. No? Sinasabi ng taga keyboards 7.1. Lumalagpas na lang lindol lang 8. Tama? Tapos yung bigbigon daw ay 7 point something lang. Karamdaman ka kapatid, nangyari yung gabiguan na alam niyo, nangyari sa scripture. Nang umalis ang Panginoon, nagkaroon ng gabiguan. Ano nangyari? At yung templo nabiyak. At ang mga libingan ay, sabi, dadaan ang mga libingan, mga nabuksan. At ganoon din sa pagdating ng Panginoon. Magkakaroon ng daliguan. Kung paano siya umalis, sa pagbalik niya, ganoon din. Nakakabili. Oh, hallelujah. Kaya ano ang kailangan gawin ng mga tao? Make yourself ready for the coming of the Lord. Para makatakas dito sa mga sistema at nangyayari korupsyon, nangyayari mga bagay na talagang mga kapatid. At tandaan din natin, ito hindi lang basta makapunta ng church at makinig ng sermon. At iba pa, sabi ng scripture kanina, text ng ating kapatid, doon sa James 1:25,
Ano sabi doon? But whoso looketh into the perfect law of liberty. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagala. Yan ang dapat makita sa mga Kristiyano na naghahanda o nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. At ano daw sila? Sila ang pagtatalain. Pagtatalain ng tao ito sa kanyang ginagawa. Oh, hallelujah. Kaya it takes our life, it takes your life, mga kapatid, to get ready. On Revelation 19, it speaks of the bride. 19:7 ng Revelation, the bride making herself ready. Mga kapatid. And you as a member of this bride, you've got to make yourself ready. Yeah. Kailangan, mga kapatid. Now, di kung ikaw meron, nasa scripture ka, making herself ready. Ngayon, hallelujah. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng pastor to get his church ready? Amen. Sabi ng prophet mismo, you see, God does work through the pastor to get his church ready. Na nagsabi na ayos lang daw na ang isang tao ay walang pastor. Ang iglesia na tinawag palabas, nagsimula sa Genesis, merong tagapanguna. Mga kapatid. Palagi yun sa Old Testament. At ang sabi sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Kaya meron talaga mga pastor na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Dahil may pinanggit dito na ayon sa aking kalooban. Ibig sabihin kaya may false prophet, meron true prophet, no false preacher, meron true preacher. Amen. Dahil kung anong ginagawa ng Diyos, kinukopya ng kalangan. Kung ano kayo, nagahanda ng isang iglesia, nagahanda din siya. Amen. Kung meron pagtitipon sa huling panahon, meron din silang pagtitipon. Di ba ang sabi? Titiponin ang mga dayami. At itatapon doon sa sunugan at titipunin din, di ba, ang mga Griego, ang mga nagandang sa nilalagay doon sa kaharian. Amen. Kaya ang dalawa lagi ang tumatakbo, kaya kung saan tayo nagpapalipin, kung ano ang pinataliman natin, doon tayo nagiging alipin. Kaya nga mga kapatid, no? Hallelujah. Binanggit mo sa Ephesians 4:11. Ano ba ang Ephesians 4:11? Ibinigay ang fivefold. Amen. Tagdano. Taga-perfect of the saint. Taga-work of the ministry. Taga-edifying of the body. Amen. Pero, paano pwede nang walang pastor? Tama? Amen. Scriptural, mga kapatid. These are ministering spirits, mga kapatid.
sent from the presence of God to be ministers, to minister His Word. Not some theology. Ano yung yung ibang not some theology? Yung ibang denomination gumagawa na ng sariling book nila. At yun ang binabasa. Mga kapatid. Kaya kung meron, hallelujah. Kaya kung meron tayong binabasa mensahe, meron din silang binabasa mensahe, nakita niyo ang gawa ng kaaway, kaya ang ginagawa ng Diyos, kinabata na. Nagbigay ang Diyos ng absolute interpretation sa kanyang absolute na word. Ang kaaway ganun din. Yung kanyang binalakto na salita ng Diyos sa Garden of Eden ay dumaarin ng patuloy na pagbabalakto sa mensahe din ng Diyos. Ngayon? At syempre, kung meron true prophet, true preacher, ang Diyos, meron din siya. Kaya lang mga false. Kaya nga mga kapatid, sabi diyan, siya ay ministering spirit to minister His word. Not some theology, but God's word. At ang pastor mga kapatid ay binigyan ng Diyos. Kasi ito yung naging topic doon noong Friday. Thursday, doon kila Pastor David, may ministers meeting, anniversary nila, pero may ministers meeting. Tapos after na ministers meeting kalating araw, preaching, may sabi na okay lang daw na isang tao ay walang pastor at mababorn again din siya. Paano? Kasi ang pastor daw, ang sabi rin ng message, ay binigyan ng authority, higit sa kanya naman. Even sa angel. Palitan mo, greatest authority. And which has the greatest authority? An angel from heaven or an angel at the pulpit? The angel at the pulpit. Dahil sabi ni Paul, kahit kami o anghel sa langit ang bumaba at mangaral ang ibang ipinangaral namin, siya'y matakwil o masumpa. Mga kapatid, so the angel anointed with the Holy Spirit and with the Word. Ito daw, angel na to, itong minister na to, ay anointed, pinahiram ng banal na spirito na merong salita na ano ba? He stands next to God. Amen. Walang ibang vessel, walang ibang gagamitin sa local church o sa church na tinawag palabas, kundi isang anointed ng Holy Ghost na merong salita ng Diyos na tatayo sa tabi ng Diyos. Amen. Amen. Sabi yung mga agil na nag-report eh. Sabi mo, palit-panahag. Sa sopan nga, palit-panahag eh. Diba? Ay, nakita ko si Red. Nakita ko yung sinasabi ng sister. Nakita ko yung sinasabi ng brother. Kung meron siyang gano'n, ang Diyos meron din. Kaya kung meron recording angel, meron din taga-ulat ng maling ulat. Tingnan ninyo. Yung third spy, dahil lang ng meron good report, yung maraming maling report, 10. Ang kaaway, maraming binabatay na kapitan mo. Ang daming ginagawang mali. Ito, yan yung sasabihin ng kaaway doon. Mga kapatid, mas marami doon sa nakatingin sa mga mali na nagagawa. Pero yung angel ng Diyos nakatingin sa mabuti mong ginagawa. Amen? Oh, hallelujah! Yung 10 tik-tik, kinain ng lupa.
next to God. Your pastor, sa Revelation Book of Symbols, your pastor, when he stands here on the platform, ministering the word of God, he is God's angel to the church, messenger to the church. Amen. Amen. A pastor is a shepherd, and the Holy Ghost has made him overseer. Over, person daw, for a certain flock to feed them. Amen. Amen. Anong hipit sa kanila? The word of God. At kung kumikilos siya sa pastor, naniniwala kayo, maniwala rin kayo. Na ang Diyos ay kumikilos din siya sa inyo. Tayo handa kayo ng iglesia. Hindi lang sa pastor, sa inyo rin kumikilos ang Diyos, mga kapatid. Hindi maaaring sa akin lang, o sa mga ngaral lang, o sa congregation, o hindi. Because we are all part of God's body. Amen. Amen. Hallelujah. Tignan niyo ito sa message na hear ye him. And when the word of God is put into the fertile grounds, yan. Ang salita daw ng Diyos, kapag salita ng Diyos ay inilagay sa matabang lupa, doon sa inspired believer. Kailan talaga, ang believer ka, inspired ka lagi. Ha? Kapag ang salita ng Diyos ay inilagay sa matabang lupa, na kinasihan, mananampalataya, inspired believer, ano daw ang gagawin? It produces that's exactly what God said it will do. Ito ay gumagawa ng eksakto kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin ito. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa. Kumikilos ang Diyos sa inyo para ihanda ang iglesia. At kung ano ang marinig nyo buhat sa Diyos, gagawin nyo kung ano yung kanyang sinabi. At kung ay para ihanda ang iglesia. Kasama rin mga kapatid. Kung inspired ang mga dapat, ang tagapakilig ay inspired rin mga kapatid. Amen. Dahil ang inspired word sa inspired pastor, sa inspired believer, ang gagawin ito ay nagbibigay ito, magdudulot ito ng resulta. Oh, hallelujah. Tingnan nyo, no? Ito ay gumagawa sa kung ano sinabi ng Diyos na gagawin dahil hindi ito marunong. It's God's eternal word. God to awaken the people. Kailangan daw gisingin ang mga tao. God to bring us to something when the word is received. Dadalhin tayo, gigisingin ang mga tao at dadalhin sa isang bagay kapag natanggap na ang salita. May gagawin ang Diyos sa'yo pag tinanggap mo ang salita. Bring us to something, the word, when the word is received. At ano yun? Gagawin, and that's the inspiration. Ano yung inspiration? Yun yung ating hinga. Kasi, kapag walang inspiration, ibig sabihin, patay yun. Walang hinga ng buhay. At marami yan. Inspired hindi buhat sa Diyos ang inspiration. And a man is no condition outside of repentance. Is no condition to receive the word until first he has been inspired. Hindi rin siya maging makakondisyon na pagdating ng salita hanggang mabigyan siya ng inspirasyon. Oh, hallelujah. Sabi na, what made you desire? Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng inspirasyon din. Hallelujah. Remember, ang kanyang pagparito mga kapatid ay bigla. Ang iglesia, lilisan sa isang mata. Mabilis lang ito mga kapatid. No? Kaya nga, sabi ng message, how are we standing?
we standing this morning as we take inventory? Kasi mabilisan lang daw yun eh. No? Kailangan tingnan natin kung tayo ay nakaprepare. Tayo nakahanda. Kasi ang pasad niya Panginoon, kailangan handa tayo. Di ba? The bride has to make herself ready. Kaya ano ang ating tatayuan? Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, kung tayo kakausapin mismo sa umagang ito, at ang Panginoong Isus daw ay bababa mula sa kalangitan, with a shout and the trump of God, tayo ay masumpungang handa bilang iglesyang katawan, bilang isang individual na handang sumama doon sa mga ibinangon mula sa mga patay. Di ba nakapagdagin niya Panginoon? Tayo ba tayo nakahanda? Nakasama doon sa mga unang ibabangon, mga patay. Mga kapatid, no matter whether we are ready or not, ang Diyos, ang Panginoon ay darating. Amen. Kaya kailangan masulungan tayo nakahanda. Oh, hallelujah. We must be ready. And we must do it. Kailan daw? Now. It is not time to wait. Dahil sa isang kisap mata lang ito, mga kapatid. Nalala ninyo, nakapasok na ang huling nobra doon sa katawan. Mamaya! Ano naman? Paano daw kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ba'y nakahanda sa pagdating ng Panginoon? We must redeem the time and be ready. Kailangan daw samantalahin natin ang oras at maghanda na. Hindi ka pwedeng pampabukas sa makalawang. Hindi nga eh. Now, this secret coming of the Lord. Yan, dyan din. Paragraph 111. Susunod yan. Alam ko pala ng dalawang paragraph. 10 at 10, isa lang. No? Anong sabi dito sa secret coming sa pagdating ng Panginoon? Meron dalawa doon sa bukid. Nag-aararo. There will be two in the field. At ang gagawin? It will take one and leave one. Sikapin nyo kayo yun, mga kapatid. Sikapin nyo. Sikapin natin. Na tayo yun. Mga kapatid. Sabi dito sa tapos, I will take one and leave one. There be two in the bed. I will take one and leave one. Ito rin ang tumitipo sa buhay at mga patay. Literal at spiritual. Mari mga religyoso, pero hindi spiritual. Ang sinabing, one will be in the field, working daytime. Kukunin ang isa, iiwan ang isa. Yung isa nagtatrabaho, dahil sila nagtatrabaho sa pusa ng Panginoon, pero hindi lahat kukunin. Mga kapatid, biruin mo. Ginagawa mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos matito sa point na hindi makakasama doon sa kukunin. Kaya nga mga taong lumalakad sa liwanag, hindi nabibisun. Hindi siya maaaring magkamali. Mga kapatid, the other one in a bed sleeping. Meron doon, dalawa na sa lipingan. Isa kukunin.
Isa maiiwan. Hindi lahat ng namatay kukunin. Amen. Ang iba maiiwan. Ito ay universal. Sa buhay man o sa patay. Mga kapatid. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Kaya nga, I judge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Tinatama, nag-aaral sa bukid. Dalawa, isa kukunin. Natutulad. Isa kukunin. Isa maiwan. Dahil na nagtatrabaho sa Panginoon, isa kukunin, isa iwan. Dahil na namatay, isa kukunin, isa iwan. Kaya sabi dito, mga kapatid, ang Panginoon, sabi, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at disappearing and his kingdom sa pagpapakita niya sa kanyang kaharian. Doon pa lang sa paggagamit, mga kapatid, makikita natin ang hatol ng Panginoon. Hindi lahat ng nabubuhay ay kukunin. Hindi lahat ng namatay ay kukunin. Mga kapatid. Kaya nga, preach the word. Be instant, in season, out of season. Magsikap ka sa panahunan. Reprove. Sumawata ka. Sumaway ka. Exhort with long suffering and doctrine. Mangaral ka ng buong pagpapayunod at pagtuturo. Dahil siya'y darating with a shout, with a voice of the archangel, and the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise, and shall be caught away. Secretly. Hadawin siya ng palihim. Pakitan mo, the great bridegroom. Oh, hallelujah. The great bridegroom coming. And the bride got herself ready. Waiting for that secret moment. Sa pagdating daw ng great bridegroom. And the bride got herself ready. Waiting for that secret moment that she doesn't even know herself. Maski siya hindi niya daw malaman. Pero, siya daw ay, but she is ready and dressed and waiting for it. Amen. Hindi man alam, pero siya ay nadadamitan at nakahanda. Oh, hallelujah. Kaya nakita natin, ang sanlibutan ngayon, kapatid, ang mundo ngayon, nakaumang na sa paghatol. Kaya kailangan, sa pag-ano ay, meron ding identification. Mga kapatid. Doon sa mga hatulan at hindi hahatulan. Meron pagkakakilanlan. Sila'y nadaramitan at nakahanda. Mga kapatid. Oh, hallelujah. At alam naman natin, yung Tagalog, nadaramtan at nakahanda. Kaya nga, kada sa libutan, ang mundo, nakaumang na sa paghatol, what kind of people should we be? Kailangan nakahanda tayo ng mga oras. Amen. But you cannot get ready then. Dahil pagdating ka, hindi tayo makakapaghanda pa. Mga kapatid. Hindi sa ano pa man, ano? Nung nangyari doon sa Panginoon, doon sa krus, na meron din yung isang thief
Ang sabi, Panginoon o Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Panginoon yun, kasi sabi niya, na-recognize niya. Pinag-iisipan ko, kung yan bang mamamatay na hindi rin ipinaglingkod ang kanyang buhay, hindi man lang nakalimang simba, na hindi mo nakita na sumunod sa Panginoon, pagkatapos ng huling hininga niya, sabihin, Jesus, patawarin mo ako. Sa tingin niyo, lahat ng taong nagsasabi ng patatawarin, ngayon kung lang na, ay ba nga, yun lang naisip nila, na kahit magawa sila ng maraming bagay na masama, ito nakalulugod sa Diyos. Sa tingin niyo ba, maliligtas lahat? Hindi ganun na lang gawin ang lahat ng mga tao. Pag mamamatay ka na, sabihin mo, Lord, patawad. Pupunta kayo sa langit. Sabihin niyo, pwede yung ganun-ganun na lang? Hindi kayo, sa ano masasabi niyo? Depende. It depends. Mga kapatid. Dahil kahit na sinong tao, baka lahat ng nasa ospital, humingi na ng tawad sa Panginoon. Yung mga may cancer, yung mga stage 4, 5, mga ng pag-asa, Lord, patawarin mo ako. Kasi punta ka sa langit. Sa tingin nyo, maaaring lahat ba? Kaya hindi natin masabi, it depends. Depende sa Diyos. Dahil nung nasa cross, ang Panginoon mismo harap niya. Bakit sinabi ng Diyos, ng Panginoon na, sa araw at oras na ito, mayroon sa mga sa langit. Bakit? Dahil nakita ng Diyos ang kanyang puso. Kaya nila, hindi masabi na lahat. Kapag yan sabi, Lord, patawarin mo ako. Ito paano yung tao naglingkod sa Panginoon? Yung biglaan pagkamatay, hindi nakahingi ng tawag sa Panginoon. Pero naglingkod sa Panginoon. Hindi balanse. Kaya, by revelation, ito depende sa Diyos. Mga kapatid. Pero, huwag ka magalala. Ang sabi naman, ang sabi ng mensahe, ang lahat ng umibig sa'yo, at tinibig mo, ay ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen? That is one great reward ng Panginoon. Pero sa Panginoon pa rin yun. Kaya nga, mga kapatid, anong uri ng tao dapat sa pagdating ng Panginoon? Dapat nakahanda tayo anumang oras. Dahil hindi tayo makakapaganda pagdating ng oras na yan. Wala nang panahon makapaghanda ka. Tingnan niyo yung 10 virgins. 10 virgins. Bagamat silang 10 at parang mananampalataya, parang silang alam nilang darating ang Panginoon. Nakahanda sila. Pero, ang iba sa kanila, sabi, hinayaan nilang maubusan sila ng langis. Pero para silang sumasampalataya, naniniwala sa pagdating ng Panginoon. Pero yung isa, naubusan ng langis o walang langis. Kaya nga, sabi diyan, sa paragraph 114, huwag ninyong hayaan. Huwag ninyong hayaan maging ganon ang kalagayan nyo. Keep oil in your lamp. Oil is a spirit. The Holy Spirit. Never let it drain from you. Pakita ko nga, maganda yan. Never let it drain from you. Huwag ba natin hayaan na dahil nangyari mo sa 5 first virgin? Naghintay sila, pero ang langis nila hindi umaabot. Ang kanyang pananampalataya ay nasa pananampalatayang lipas na. Wala doon sa
mensahe sa panahon. Yan. Keep all in your lamp. The Holy Spirit, never let it drain from you. Kaya daw, sabi diyan, kapag nararamdaman nyo na ang pag-ibig sa inyo'y pawala. Nade-drain na yun. When you feel your love dying away, kung ang pag-ibig nyo, ganda nung awit kayo na. Yung sabi, kada nagkakaroon ng division, awit kanina, dahil sa hindi nagkakaisang puso. Kaya pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Kailangan kasi gano'n. Kaya kung when you feel your love dying away, your sincerity, ang iyong katatapan sa Panginoon, quickly go to Him. Siya na mayroong na fountain of life. Ang nararamdaman mo yun. Parang lagi na lang nade-drain ka. Nawala ka ng pangunawa. Nawawalan ka na ng kung ano man. Quickly. Go to Him. Nawawala yung pag-ibig mo, pagmamahal mo. Nawawala yung gana mo. Nawawala na yung passion mo sa Panginoon. Quickly, go to Him. Siya na mayroong fountain of oil. Kaya nga, mga kapatid, sabi, ang ating nation, corrupted na. Ang bayan, ang moral na mga tao, pati ang iglesia na yan. Amen. Sabi ko na, our politics, and then, our leaders, di ba corrupted na? Kahit na nagpasok ka ng isang maayos na tao dyan, paglabas na. Kaya di ba may mga religious na pumasok, tatlo? Ini yung binabato. Alam mo sino yung mga religious na mga leader na yun. Sa politics, merong religious na. Di ba? Doon sa kulungan, merong religious na nakakulong. Di ba? Ngayon yun. Di ba corrupted? Sa politics, yung si forward. Di ba? Maraming tondo na kilala si forward, di ba? Meron pa isa. Si Jill. Kilala mo si Jill? Pagkakawalan mo lang. Di ba minakasuhan ng milyon na humingi ba sa DPWH ng pondo? Kilala niyo na. Di ba? Kaya kahit nagpasok daw ng isang mga isang tao dyan, pag gumawa ka ng kaldero, hindi yung sa may mga gasol, yung niluto sa kahoy. Kasi sa niluto sa kahoy, pati hawakan doon may uling. Tama? Kaya pag gumawa ka doon, maulingan ka. Kaya nga, there's only one we can bring now. That's the Lord Jesus. Let us make ready for His coming. Hindi tayo maaaring sabihin, basta ka na lang ako. Sabi niya sa next paragraph sa 18. Sabi niya, basta ka na lang ako pag nakita ko na yung ganito ganon.
Dun sa may 118 na paragraph. Sabi doon, doon sa 116, there's only one way. There's only one we can bring now. That's the Lord Jesus. Let's make ready for His coming. At nakuha na sa paragraph sa 118. At maaari ba sabihin ng marami, sakala lang ako. Maganda ka kapag nangyari ng ganito, ganun, biruin mo. Pag yun ang bigwan, kaya ka maganda. Sabi nga, hindi ka nakakapaganda pagdating nun. Bigla na yun eh. Paano yung ano, yung biglang nawasak yung ano, kung isang ano, warning tayo, pag nawasak yung dam, may warning pa na sinasabi eh. Pero yung biglaan talaga, so gabi, tutulog ka, hindi mo yung dam, sumabog, biglaan, tapos siya ka maghahanda. Oh, hallelujah. Di ba yung nangyari sa Pearl Harbor? Diba? Nag-happy-happy pa sila. May nagsabi na, nanunuso pa mga Hapon. Nag-party-party pa sila. Nung dumating, yung nandun sa dapat nasa post of duty niya, wala. Di naman ba sila? Marami nang makay. Now, ang hinihintay na lang daw, sa mundo rin nito, yung makalangit na paghatol. Now, all that will not go, yan, all that will not go in Christ, all that will not go in Christ will be under God's wrath and divine judgment. That daw, nang hindi makakasama sa Panginoon. Under sa wrath and divine judgment. Kaya, sabi dyan, huwag niyong hayaan na mangyari yun sa inyo. Yan, no matter. Sabi niya dapat, kahit ano bang mangyari dito sa Diyos, ano nakikita nyo? Anong nangyayari? Ano sabi dyan? Don't let it be you. Amen. Kung meron pasaway, don't let it be you. Don't let it be you. Kung merong tamad, merong matigas ang ulo, don't let it be you. Kasi sabi niya, no matter what the tabernacle over turns out to be. Ibig na, kung ano nangyayari, turns out to be, o ano niya nun, huwag ikaw. Ang sabi niya, you be a servant of Christ no matter what the church world does. Manatili ka na gawin ang mga bagay bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Ano man ang gawin ka pa sa kalipunan ng iglesia. Yung sa'yo. Diba? You be a servant of Christ. It's up to you as an individual to be ready at the coming of the Lord. Amen. Diba, laging dinarinig kapag may sampo, kasama ka doon. Kapag may ka na lang, kasama ka doon. O pag-isa na lang. O individual ka sa bilin eh. Amen. It's up to you as an individual to be ready at the coming of the Lord. You must be ready. Ang sabi diyan? You must be ready. I must be ready. I will sweep my own steps. Lilinisin ko ang sarili kong lakad. Nasa inyo kung lilinisin nyo rin ang sarili ninyong lakad. It's up to you to sweep your steps. Leave mine alone. Dirin nyo. Leave mine alone. Leave yours alone. Hindi na ibig sabihin eh, magkanya-kanya tayo o wala nang pakialaman. Hindi pa ba yung ibig sabihin ha? Huwag na akong pakialaman. Hindi sa pakialaman, hindi yung gano'n. Ang ibig lang sabihin ng mga kapatid, mas pagtunan mo na unahin ang sarili mo. Diba? Iayos mo
Inayos mo yung buhay ng iba, yung buhay mo na inayos mo. Amen. Diba? I will sweep my own. Diba? Step. You sweep your own step. Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Unahin ang sarili natin na mayayos para mayayos din natin yung iba. Diba? At yun ang kailangan sa pagdating ng Panginoon. Kailangan tayo mismo, ang maganda ng sarili nating kasuotan. Ano ba sa kasuotan natin? The Word of God. Amen. Nakita niyo yung bride na babae? Nakita niyo may dekorasyon na ano? Ano yung nakadamit sa kanya? Mga Word of God. Kaya, you've got to make your garment ready. Kailangan yan. Mga kapatid, tayo nasa huling panahon na. Nasa dulo na tayo. Pati sa panahon, makikita ninyo. We are at the end now. When? Kailan? I don't know. Sabi ng prophet, I'm looking for him today. Hinahanap ko siya ngayon. At kung wala siya ngayon, pahanapin mo siya bukas. Hihintayin mo siya bukas. Hihintayin mo siya ngayon. Pag hindi siya dumatingin, hihintayin mo siya bukas. At pag hindi siya dumating bukas, sa susunod, maghintay pa ako, hanapin mo pa rin siya. If he isn't here this year, naku, baka ito ang gusto ng mga taon pa. Nakita mo, may taon pa naman. If he isn't here this year, I will be looking next year for him. I know he is coming. Hindi ko alam ang minuto o oras, pero I know everything is fulfilled. Di ba? Hindi niya ba alam ang minuto o oras? Ngunit alam natin na natupad ang mga sinabi ng Scripture. Di ba? But I know everything is fulfilled. Na ano daw? Ready for the rapture. The church is called out. It will be a secret going. Just vanish. Mawala niya na. Kailangan mamati. And that's the earth. At yun ang nagiging lahat. At yun na yun. Kapatid. Sabi dyan, at ang mundo and the world ay patuloy lang. Mga tao nangangaral at yung mga tao na nag-iisip na sila ay maliligtas. Tapos na lahat yun, mga tao nag-iisip pa na maliligtas. Meron pa rin nangangaral, mga kapatid. Dahil daw sa panahon ni Noah, pumasok na sa arka si Noah. Pero yung mga tao, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. And the Lord turning just the same. At ganun din daw ang ikot ng mundo ngayon. Eternally lost, thinking they are sane. Kaya nga, hallelujah. Tayo nga nasa uling panahon, hindi natin alam kung gaano kalapit. Kung gaano kalalo. Pero ang sabi, dahil ng Panginoon, at tayo nasa uling panahon na. Oh, hallelujah. Kasi sabi, pagdating din ng Panginoon, hindi natin alam, gaya sa magnanakaw sa gabi. Hallelujah. Pakitype mo. My friends, my brother. Yeah. My friends, my brother, sister, let's just be ready. Let's just chase ourselves. Ano yung choice? Malinis o linisin. Linisin ba natin ang ating mga sarili? Because the world will go right on. Ang mundo ay magpapatuloy lang sa kanila. Pero tayo,
nagpapakalinis sa pamamagitan ng pagbubuhos ng damit na salita ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. They will never even know it's happened. Hindi na nila nalaman na nangyari na. When the doors of mercy is closed, preachers will be preaching salvation. Buro nyo, tapos na ang grace. Nagpipreach tayo ng salvation. Causing people to repent. O nagsisisi pa ang mga tao. Going out of just like it always did. Dahil din ang dati. It did in other ages, and it will in this age. And the rapture will be so sudden and so quick. Ang mga tao ganun, patuloy lang din. At ang rapture daw ay so sudden and so quick. And the world will never even miss them. Ang mga daw, hindi sila makakaligtaan. But they are gone. They will know nothing about it. He comes and he slips away. Dadating siya at sila aalisin niya. It will be gone and they will know nothing about it. Nagpapatuloy. So, be in prayer. Pray for me, sa aming prophet, ganun din sa atin. Pray for me. Ano sabi? I will pray for you. We don't know when the hour will be, but we believe it will be soon. Amen. Stay away from shiny things. Lumayo ka doon sa mga mapang-angit na bagay. Yung mga shiny things, yung mga kumikinan na bagay. Kasi alam niyo, yung mga kumikinan na bagay, attractive sa mata. Umiwas daw tayo sa mga nakaka-attract ng mata. Di ba si Eva na-attract sa mga gitang ng mata? So, pray for me. I'll pray for you. We believe it will be soon. Stay away from shiny things. Stay with the gospel. Stay right there. Diba? Right there now and pray. Let us all make ourselves be ready. Amen. Totoo hindi natin alam kung ang pagdating ng Panginoon mauna o tayo una aalis. Kaya hindi naman tayo talaga mawawala. Lilipat lang tayo ng dimension. Amen. There is life after death. Lumipat lang tayo sa isang kalagayan. Ito, pupunta lang doon, pero yung ating kaluluwa, kailangan handa tayo. Dahil sabi nga, pagdating ng Panginoon, unang ibabangon ang namatay kay Kristo. Amen. Kaya, namatay man o may buhay, sa Panginoon tayo. Amen? Ang taga-glory, sinusikat ko na ayaw na maging magtakahaba na masyado, kaya doon tayo magtabas at tayo umabot sa Panginoon. Hallelujah. Gamitin natin yung 10,000 pesos. Napakaraming bagay para magpagpasalamat natin ang ating buhay sa Panginoon. Doon tayo lagi tumingin sa mabubuting bagay. No? Lagi lang check ang ating mga sarili. Alam naman ng Diyos na ito sa laman, meron tayong kahinaan. Kaya binigay niya tayo ng power para hindi tayo manatili doon. Just work step by step dahil sabi nga, meron tayong ilaw na sapat na yung makita natin yung nasa hinahakbangan natin. Hallelujah.
Hallelujah. Maging handa tayo, mga kapatid. Salamat din sa Panginoon kasi, hallelujah, meron siyang signs, may warning, alam natin ang requirements na hinihingi ng Panginoon. Hallelujah. Tayo umawit, mga kapatid. Bless the Lord of my soul, oh Lord of my soul, worship His soul. Sing like never before, oh
my heart like you do. I will search for eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else could touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. Tayo po'y mahalan. O aming anong banal na sa langit. Patuloy ka namin, O Diyos, pinagpapag dinadakil at pinasasalamatan. Hanggang sa itong walang katumbas na pag-ibig. O hallelujah. Salamat, Lord. Nilingat mo po kami. Itinuro ang daan. Hallelujah. Daan ng kaligtasan. Daan ng pagtatagumpay. Amen. Daan patungo sa iyong presensya. Daan sa pagbabagong buhay. Daan kung paano kami nararapat umibig sa aming kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa amin. Sabi mo, love the unlovable. Gaya ng inibig mo kami nung kami nasa kasalanan ka. Na hindi ka tumingin, Panginoon, doon sa amin ng kamalian. Oh Lord God, tumingin ka sa Panginoon na aming tinagda. Lord, dalangin ko, patuloy mo kaming bigisin ng itong pag-ibig. Lagi kaming bigyan ng sweet harmony. Bawat kapatiran, pag-uunawaan, pag-iibigan, pagpapakambaba. Tulungan-tula ang bawat isa. Nagkaroon kami ng isang kaisipan, isang laman ng aming puso, na yun ang nais mo po, O Diyos. Tinatas ko po sa iyo palagi ang munting kawan sa munting dako na ito. Tulungan mo po, patuloy na makatalagumpay, Panginoon. Sa bawat hakbang na hanin, Panginoon. Minsan mabigat man, nahambangin, subalit mo, nalalagpasan tayo na hanin. At kung hindi na kami nakahakbang, wala na kami magawa. Nakita namin mo, hindi na kami umahakbang, ikaw na ang umahakbang, O Diyos. Sapagkat buhat-buhat mo na kami, wala na kami magawa. Mga kapatid na nasa kahirapan, nasa kabigatan ng problema, ganoon din lang sa pamilya, mahal sa buhay, may mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Minsan wala na kami magawa. Alam namin yun, sa nilala mo na lang at ikaw ang kumikilos o Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. Magantana namin ang aming mga kanilang dampahanin. May handa kami mga sarili-sarili, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Na maabutan mo kami, Panginoon, may malinis sa puso. Napatuloy ko rin dalangin mo. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na
magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin Amen. na lagi may kagalangan sa kanya siyang gawain. Kung ang isa ay sa tingin niya siya ay malakas, siya ay mabuti na sa iyong harapan, mas kailangan na dumalo siya, Panginoon, dahil ang ibang mahina ay titingin din sa kanya, Panginoon. Upang maging kalakasan din, Panginoon. Ang bayad na hati, Panginoon, ay kailangan lagi sama-sama. Ang nararamdaman ng isa, nararamdaman din ng lahat. Kaya Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy po na kami lahat turuan at bihis ang iyong salita. Bigyan ng malinaw, unawa at kapahayagan sa lahat po ng ito. Nasa gayon, Panginoon, hallelujah, hindi kami malilis ng daan. Na lagi kami lalakad, Panginoon, sa liwanag ng iyong salita. Yes, Lord. Bilang tao, Diyos, tunay ay meron kaming limitasyon. Yes, Lord. At sa dulo ng limitasyon na yun, Lord, andodor ka. Amen. Ikaw nagbibigay ng extension, nag-i-extend, O Diyos. Kung aming pasensya ay meron ng limitasyon, ikaw ang Diyos ang nag-i-extend, Panginoon. At lahat ng bagay, ang aming kaunawahan ay meron limitasyon. Subalit ikaw ang nagbibigay yun ng extension, O God. Kaya nagburugto ng Diyos. Ang nagdamay hindi lang, ang daming Panginoon ay wala. Hindi namin matatanggap sa mundo na ito. Dahil ang makatagpo kompleto lang sa amin, walang iba kundi ikaw na Diyos. Amen. O Lord God, kung mayroong mga kapatid na may pangangailangan sa anuman, sa buhay, anuman ito, O Diyos, trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, sa pinansyal, sa relasyon sa tahanan, sa kapahayagan sa ibang mensahe. Ikaw po, O Diyos, ang umabot. Ikaw, O Lord, ang kapuluhan sa aming mga buhay. Amen. Ano man ang panalangin at daig ng bawat isa sama-sama ng po itinataas sa iyo. Sa mga narito, sa mga nanonood sa live streaming, O God. You are the infinite God. The omnipresent God. Hallelujah. Patuloy ko pang dalangin. Ikaw po patuloy mag-supply sa pangailangan po ng bawat isa. Sa bawat oras at bawat araw. Sa kanilang kabuhayan. Sa pag-aaral ng kabataan. Sa kapayapaan, sa bawat tahanan. At pag-iibigan. Lalo higit sa spiritual o Diyos na higit sa lahat. Na maging mas mainam kami na mga Kristiyano. Habang oras ay tumatakbo at araw, ay patungo kami doon sa tunay na maturity, O Lord. At sabi mo, ang nagmamature, Panginoon, gaya ng trigo, gaya ng palay, habang nagmamature, Lord, ayun mo yun mo. Hindi nagmamalaki, kundi walang inaaring sarili, kundi lahat. Hallelujah. Kung ang trigo sa kanyang pag-usbong, sa kanyang pagtubo, hanggang sa kanyang pagbunga, ay nakatingala sa iyo, Diyos, na umaasa sa iyo. At kung matanggap mo, ang biyaya, at handa na sa pagkahani, ay ayaw na, O Diyos. Naghihintay na lang sa pagbalik ng aming Panginoon.
Lord, tinatas ko sa iyo, mga kapatid na lang hilat ng lalo din, mga hindi na nakadadalo. Sipon po nawa tayo mga puso. Maibalik ang kanilang hinot ng pag-ibig po sa iyo at kagalakan sa pagdalo sa gawain. Tinatas din po namin sa iyo ang aming pong mga pamilya. Even go to the bride. Ipon po nawa kayo mga puso. Loobin na marinig at matanggap nila ang mensahe at makasama namin sila sa paglingkod po sa iyo. O Lord God, ano man ang panalangin at daig ng bawat isa, nasa iyo lamang, O Diyos, ang katugunan. Sa mga nagdaos ng kaarawan at magdadaos ng kaarawan, ikaw po, O Diyos, patuloy na magpala sa kanilang buhay sa spiritual kasunod sa natural. Salamat, O Diyos, sa iyong may sahit banal na salita. Salamat sa mga kamay na patuloy mong ginagamit sa munting iglesia nito sa aming kamanggagawa. Sa mga sister na nagmamalay kayo, nagdadala mga pagkain. Mga young people na naghuhugas ng mga tunggal, mga bagay-bagay. Ikaw po, Diyos, patuloy na magpala sa kanila. Oh, hallelujah. Walang bagay na ginawa sila na hindi malinigid sa iyo, Diyos. Hallelujah. Pagbiyay na hindi magagawa nagbubuhat po sa iyo. Lord God, ingatan po sa pag-uwi ang bawat kapatid na bawang-bawang ang Diyos at magtatalumpay. At kung ikaw hindi pababalik na, loobin mo, O Diyos, na makita-kita kami muli sa mga susunod pang gawain. Sa ito, Diyos, maawilat na papuri, paglahat yung pagdalipat sa batas sa lahat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah.